Boracay! Hello guys! Hello mini vlog and welcome to my channel! Akala namin simpleng beach trip lang pero paglapag pa lang namin sa Boracay, alam na naming magiging core memory na ito. So ayun na nga, from airplane window views hanggang sa pagbaba namin sa airport, ramdam na agad yung excitement. Sumakay kami ng van papunta ng unang stop, going to the speedboat terminal, at habang palapit na kami, parang mas lalo naming nare-realize na finally Boracay na talaga. After few minutes ay dumating na kami sa Boracay Airport at sinundo kami ng aming coaster from the Mandarin Nest Hotel. And honestly, isa sa mga nakakatuwang part ng travel ay yung transition papunta sa destination. Hindi lang kasi siya about sa makakarating agad, kung hindi yung mismong biyahe, yung kwentuhan sa van, yung simpleng tawanan habang pagod at puyat. Parte din siya ng experience. After few moments ay nakarating din kami sa terminal ng speedboat. Yes, you heard it right. Sasakay kami ng speedboat papuntang Boracay Island. Nag-wait lang kami ng konti dito sa pinaka-terminal nila and nag-chill lang kasi wala pa yung sundo namin. So dito sa part na to ay naupo lang kami dyan ng konti, kwentuhan, picture-picture, and catch up. Kasi ngayon nga, wala pa yung pinakasundo namin. And also, nakalimutan ko, may inaantay pa pala kaming ibang guest kasi para sabay-sabay na kami. Alam niyo yung isang puntahan na lang. And moment of truth, ito na, sasakay na kami ng speedboat. So talagang super excited ko niyan. Talagang, finilm ko talaga yung mismong process ng pagsakay namin. And partida na ha, wala pa yung Boracay Beach niyan. Yung pa lang yan, antayan yan sa Katiklan. Pero tignan nyo naman, ang ganda-ganda ng view. Saan tayo? Ha? Mababasa dyan? Noong nakaupo na kaming lahat at pag-andar ng speedboat, dun mo talaga mararamdaman na papalapit ka na talaga sa dream destination mo. Grabe yung view habang nasa gitna ng dagat, yung tubig sobrang linaw at sobrang relaxing tignan. Tapos yung hangin, ang sarap sa feeling. After few moments, andito na kami sa Boracay Island. Hey, we're here! Hi, Dee! Hi! We're here in Boracay! So, ayan na nga, pagkababa namin dito sa pinaka-terminal ng mga speedboat ay sumakay kami sa van. Ay, well. Van naman for today's vlog. Hi, vlog! Van! Oo, mga kasi. Uy, ano ha? May dalawang po. Ang ganda! Ang ganda na no! Yeah. Ayan, post ko na to. Okay ka na? Thank you. Ang pera first day pa lang. Dapat tayo naman, OA. OA, si OA. Ang ganda dito. Gusto ko na rin mag-swim-swim. Gusto po kayo, ma'am. Talipapa. Ano, tita? Hanap natin na yan, ang mga inasal. Kaya mo pa, tita? Kaya pa. Si tita pa ba? Ano ka ba, nag-ESM daw yan? Iniiwan ng alas 10, binabalikan ng alas 5. Kaya nga baka mas ano pa yan sa atin eh. Mas matibay pa ang tuhod niya kaysa sa ating. Gusto ko nga. May elevator tayo, ma'am, sa loob. Okay. O, dito na tayo sa hindi elevator. Dito na kami sa hindi elevator, be. Burner calories. Pwede naman kayo umakyat. May elevator. Parang maganda yung video mo. Yes. Thank you, guys. Ang ganda. Kakain ka dito tapos yun yung view. Yeah. Amazing. Alam nyo ba, sobrang babait talaga ng mga taga Mandarin Nest kasi mula pa lang doon sa station ng pag-pick up hanggang sa end destination, wala kaming binuhat ni isang baggage. Sila talaga yung nag-assist sa amin. Oh, may patawin, guys. Ang lamig, ang sarap. Ang lamig. Eh, di mo naman kasi buksan talaga. Pwede ba? Malamig mo. Oh, sarap. Oh, yeah. Thank you. Thank you po. Dane.
Hindi, free lang nila. Previous nila. Pass, yung pass. Tita, may bracelet ka. Yes. Oh, as a as a daughter. So ayan, at this point ay kailangan na naming ayusin yung check-in process namin, and napaka talaga helpful ng mga taga-receptionist ng Mandarin Nest kasi inassist nila kami from the beginning talaga. And at this point ay kailangan namin magbigay ng pinaka-safety deposit, 8,000 pesos. Pero refundable naman siya upon check-out. Akala ko tapos na yung mga pa-bracelet nila, effect, ganyan-ganyan. Pero biglang nagkaroon ng welcome drinks pa. O, diba? Ang bait-bait nila talaga. Talagang ayaw nilang maramdaman ng mga guests nila na napagod sila or nainitan from labas. After few minutes ay eto na kami sa loob ng aming kwarto. So makikita ninyo napaka-spacious, maganda at malinis yung room namin. Alam niyo yung feeling VIP kami dahil sa setup namin. Pagkatapos namin mag-ayos ng aming mga gamit ay lumabas din kami. First meal of the day, day 1 Boracay. So pupunta kami ngayon, galing kami dun sa hotel. So we're here in Mandarin Nest. Yun yung hotel namin. And, ayun yung Blue Beach. Oh, ayun o. Nakadaanan natin. Ayun. O, titingnan natin. Ang ganda dito, grabe. May lalo na sa Siargao. Pag nakita mo yung dagat. Talaga. Mamayang hapon. Ganun Gusto ko din sa Siguro eh. Oo. Oo, maganda. Yun o, ang saya o. Ang tawag sa Sikihor Prihan. Ay, wag Talaga ba? Isa lang ako eh. Ay, ano? Ayan, so dito na kami kumain sa pinakakainan malapit sa aming hotel. Hindi na kami lumayo kasi medyo pagod na rin kami. And for today's lunch ay puro seafood ang in-order namin. Na-enjoy namin yung food at pagkatapos namin kumain ay naglakad-lakad naman kami. So, hi guys, dito kami sa D-Mall. Dito sa Boracay. So, yun, update lang. Medyo mainit ngayon dito. Pero maganda yung place. May lugar na crowded, pero may lugar din na hindi. Yan. Nakakatuwa mag-explore dito sa D-Mall kasi madami kang makikitang shops, may mura, may mahal, and syempre yung mga local nila na mga products. Syempre, hindi mawawala yung mga bilihan ng souvenirs. May mga ref magnets, keychains, and t-shirts. Alam nyo ba, ang iniisip ko talaga sa Boracay, puro mahal na mga kainan. Pero nagulat ako, may Andox at may iba't iba pang mga kilala na natin na mga mura lang din naman na kainan. Nakakatawa lang kasi first time ko maka-encounter ng outdoor mall. Literal talaga na lahat ng shop nasa labas at hindi siya naka-enclose sa isang building na may aircon. Dito mo talaga mafe-feel na wow, nasa bakasyon ka talaga at nasa isa kang isla. At dahil medyo naiinitan na ang tropa, ay umorder kami dito sa Mango Mama. Siyempre kayo muna ko yung kayo. Nandun sa isa. Hindi, 500 luta to. Ayan. Hindi, ganun. Kaya ako lang. Hindi tayo bumili. Ako lang, 412. Kaya nasasabi mo. Tara. So, doon sa pinaka-experience ko dito sa Mango Mama, isa siyang mango sticker rice na may twist. So, meron siyang pinaka-kakanin sa ilalim or yung pinaka-malagkit. And then, meron siyang nilagyan ng ice cream and then yung mangoes and coconut cream at yung pinaka-latik. So, masarap talaga siya. So, hindi na kami nagtagal doon sa Mango Mama kasi kailangan naming habulin yung pinaka-performance ng sikat na Sunset Boys dito sa Boracay. Sa totoo lang, napakasimple nila at hindi mo aakalain na sikat sila sa TikTok. Pagkatapos naming maaliw sa performance nila, ay nagpunta kami dito sa ilalim ng pinaka-hotel namin. Magugulat ka na lang talaga dito sa Boracay kasi 'di ba ang pinaka-iniisip natin kapag Boracay ay mahal. Pero nagulat ako at nasiyahan kasi may Jollibee, Chowking at mga
ng inasal. At ang nakakatuwang part din dito ay accessible ito sa aming hotel. Biruin nyo, mismong ground floor lang ay yung pinakakainan na. Pagkatapos namin magpalit sa room, dumiretso na kami sa beachfront na tapat lang mismo ng hotel namin. May mga sunbed at payong kaya perfect spot para mag-relax habang hinihintay ang sunset. Syempre, hindi mawawala ang mandatory photo session ng mga titang 30 na. Alam nyo na para may maipang-upload mamaya. At dyan muna nagtatapos ang part 1 ng aming Boracay adventure. Kita-kits sa next part. Bye-bye!